kay Mama Mary. Kaya nga, we venerate the saint, pero sa ating mahal na ina, ang veneration is dulya. Pero sa mahal na ina, ang inaalay natin, sa napakataas na antas ng veneration, we call it hyperdulya. Amen po. So wag po nating ipagkamali na yung adoration ay pwede rin sa makasanto, even to our Mother Mary. We venerate our Mother Mary. Amen po. So, ito pong ginagawa natin, mga kapatid, yung worship, it is an act of obedience of our heart. Ang puso natin ang nagdidikta nito. It is a response that requires the very core of who you are to the Lord, who is just for what He did to all of us. Like itong Semana Santa, we all know that Jesus dies for all of us. Kaya nga tayo nasasamba natin siya sa kanyang natatanging pag-ibig sa atin. Sacrificial love. Amen? Ito po yung isang tugon na nangangailangan ng mismong kaibuturan ng sino ka sa ating Panginoon, na siya lamang para sa kung ano ang kanyang ginagawa. Kaya nga, worship is exclusive to our God. It requires our full attention. Hindi po pwedeng sumasamba ka, umaawit ka ng papuri at pagsamba sa Kanya, pero kung saan-saan ka nakatingin at ang isip mo ay lumilipad. Amen? Yung sumasamba ka tapos nasa isip mo, naku, napatay ko ba ang aming kalan? Baka mamaya masunog ang aking niluluto. Amen? O kung ano-ano pa. So, it is our response on God's revelation to us. Kaya nga, sa buong istorya po ng ating kasaysayan sa ating Panginoon, mula po sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, every time that na-experience ang Panginoon, ang response ng tao ay pagsamba at pagpupuri. Remember David? Amen? Sa relasyon niya sa Panginoon, sinasayawan pa niya ang Panginoon. Si Moses, di ba? Sabi ng Panginoon, behold, you are standing on a holy ground. Kaya anong ginawa niya? Lumuhod siya, di ba? He bowed and humbled himself. So, mga kapatid, yung mga posture and attitude ng ating katawan at ng pagkatao every time that we approach God, we worship God through that, through all of that. Amen po? Sometime later, pag-uusapan natin the postures of praise and worship. Amen po? It is our response on God's revelations to us. Ang siya ay ating sambahin at patuloy na sambahin sa pagiging Diyos niya at sa paghahari niya sa ating mga buhay. It is our act of obedience of our heart. It is our response that requires the very core of who you are to love the Lord for who He is in your life and not just for what He does. Amen? Hindi mo lamang siya sinasamba bilang Diyos mo. Hindi mo lamang sinasamba bilang Diyos na nagpo-provide sa iyo at nagpapagaling. Kung hindi, sinasamba mo siya sa lahat ng ginagawa niya sa buhay mo. Kaya nga, we can praise and worship God all alone. Amen po? As Christians, we are God's people. Tayo ay mamamayan ng ating Panginoon. Mga Kristiyano, mga naniniwala at sumasamba sa Panginoon. If the purpose for which He made us His people is to praise His glory, then as Christians, praising the Lord must be our first ministry. Kung ang layunin po ng ating Panginoon na tayo ay nilalang niya upang tayo ay magbigay ng papuri at pagbibigay ng luluhati, sa ganong pamamaraan din bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ang pagsamba at pagpupuri natin sa Panginoon, yan po yung una nating dapat maging specialty. Yan po ang dapat nating maging first ministry. Amen po? So, kaya nga meron tayong kinakanta, no? I will praise you because I love you. You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. See, ang nilalaman ng kantang yan ay pinapahayag mo sa papamagitan ng pag-awit mo ng papuri sa Kanya
yung pag-ibig mo sa Kanya dahil ikaw ay binigyan niya ng buhay, dahil alam mo at tinatanggap mo, wala ka naman at walang ikaw kung hindi Kanya natagpuan at hindi Kanya binigyan ng buhay. Amen, kapatid. Kaya nga ang sarap purihin at sambahin ng Panginoon dahil ito ang ginagawa niya sa atin. You are nothing until God found you. We are nothing until God found all of us and given us life. Dati tayong patay sa pagiging makasalanan, ngunit tayo'y ginawa niya at binuhay na muli sa pamamagitan nagpagtubos sa ating mga kasalanan. We have given back and restored back to life na mula noon dati tayo nabubuhay sa pagiging makasalanan. Kaya wala tayong iba pa na dapat unahin at ibalik sa Kanya, kundi siya'y sambahin at papurihan sa Kanyang pagkakalikha at pagkakaligtas sa atin. Kaya sa Diyos lamang at sa Kanya lamang po tayo dapat sumamba. Kahit na ano pa ang ginawa ng kabutihan at gaano ka man nagmamahal sa isang tao, kapatid, hindi pa rin sapat at hindi tama na sasambahin at aawitan mo siya ng sinasamba kita. Amen po? Amen? Kaya ibigin mo lang siya, pero hindi dapat na sabihin sinasamba mo siya, 'di ba? May meron pang ano, eh, 'no, parang meron pang sinasabing, sinasamba kita, tapos kung, higit na akala'y iniibig lang kita, sabi niya, "Marahil ay nauunawaan niya ang tulad ko na labis nagmahal sa'yo